kaya't ako'y nahulog. Ngunit nang lumabas si Adan at makita ang nakapangingilabot na anyo nito, siya ay natakot at sinabi, "Rito, sino ka?" Sumagot si Satanas at sinabi sa kanya, "Ako yaong nagkubli sa loob ng ahas at nakipag-usap kay Eva, at dinaya siya hanggang sa makinig siya sa aking utos. Ako ang nagsugo sa kanya sa pamamagitan ng katusuhan ng aking pananalita upang linlangin ka hanggang sa ikaw at siya ay kumain ng bunga ng puno at kayo ay lumayo mula sa ilalim ng kapangyarihan ng alahaya." Ngunit nang marinig ni Adan ng mga salitang ito mula sa kanya, sinabi niya rito, "Maari mo ba akong gawan ng isang hardin tulad ng ginawa ng alayay para sa akin? O maaari mo ba akong bihisan ng kaparehong maliwanag na kalikasan na ipinambahay ng alahaya sa akin? Nasaan ang banal na kalikasang ipinangako mong ibibigay sa akin? Nasaan ang magandang pangakong iyon na ibinigay mo sa amin noong una nang tayo ay nasa hardin?" Sinabi ni Satanas kay Adan, "Iniisip mo ba na kapag ako ay nangako sa isang tao ng anumang bagay ay tutuparin ko ito sa kanya? Hindi ganon, sapagkat ako mismo ay hindi kailanman nag-isip na makuha ang aking hinihiling. Kaya't ako'y nahulog at pinapahulog ko kayo sa pamamagitan ng dahilan kung bakit ako mismo nahulog. At kasama ninyo, sino mang tumanggap ng aking payo ay nahuhulog din dahil dito." Ngunit ngayon, o Adan, dahil sa iyong pagkakasala, ikaw ay nasa ilalim ng aking kapangyarihan at ako ang hari mo, sapagkat ikaw ay nakinig sa akin at sumalangsang laban sa iyong alahaya, ni walang anumang pagliligtas mula sa aking mga kamay, hanggang sa araw na ipinangako sa iyo ng iyong alahayan. Muli niyang sinabi, yamang hindi namin alam ang araw na pinagkasunduan sa iyo ng iyong alahayan, niyang oras na ikaw ay ililigtas, sa dahilang iyon ay paramihin namin ang digmaan at pagpatay sa iyo at sa iyong lahi pagkatapos mo. Ito ng aming kalooban at aming kasiyahan, na wala kaming iiwanang kahit isa sa mga anak ng mga tao upang magmana ng aming mga puwesto sa langit. Sapagkat tungkol sa aming tahanan, o Adan, ito ay nasa nagniningas na apoy, at hindi kami titigil sa aming masamang gawain kahit isang araw o isang oras man lamang. At ako, o Adan, ay maghahasik ng apoy sa iyo kapag pumasok ka sa yungib upang doon manirahan. Nang marinig ni Adan ng mga salitang ito, siya'y tumangis at nagdalamhatian. Sinabi kay Eva, pakinggan mo ang kanyang sinabi, na hindi tutuparin ng anuman sa kanyang
Siya ba nga talaga ang naging hari sa atin? Ngunit tayo ay engki sa alahaya na lumikha sa atin, na iligtas tayo mula sa kanyang mga kamay.